Kapag usapang luho, walang sinuman ang gumagawa nito ng mas mahusay kaysa sa pinakamayayamang mga Asyano. Maging pa sa paglalayag sa isang yate na nagkakahalaga ng $500 milyong, paglipad sa isang eroplanong may kasangkapang katulad ng isang 5 bituin na hotel, o paglalakbay sa kalsada sa isang flota ng mga bihirang supercar, pinasisinayaan ng mga bilyonaryo ang kahulugan ng paglalakbay ng may estilo. Sa katunayan, ligtas sabihing ang mundo ay nasa kanilang mga kamay at bawat paglalakbay na kanilang ginagawa ay isang karanasan ng kasaganaan at kahalayan. Mula sa gintuplatid na eroplano ni Prinsipe Heredero Mohammed bin Salman hanggang sa mararangyang pribadong eroplano ni Gautam Adani at sa flota ng mga kinubliang mga luho ng mga yate ni Jack Ma, ito ay lamang isang pamilyar ng mundo ng walang kasing yaman at mga dulo na hinaharap ng mga magmamay-ari ng negosyo habang sila'y nasa lansangan o himpapawid. At ngayon, pag-usapan natin ang Prinsipe Heredero Mohammed bin Salman. Kapag usapang paglalakbay, itinaas ng Prinsipe Heredero Mohammed bin Salman o MBS gaya ng laging kilala ang kahalayan sa isang bagong antas. Ang kanyang mga plano sa paglalakbay ay maaaring ihambing sa isang laro sa totoong buhay kung sino ang pinakamararangya. At tiyak na nasa unahan si MBS. Ang kanyang flota ng mga pribadong eroplano ay kamangha-mangha. Isipin na gumastos ng $1.5 billion sa isang solong eroplano. Kasama sa koleksyon ni MBS ang mga Boeing 787 Dreamliners, Airbus A340s, Boeing 757s, Airbus A318s at maging isang malaking Boeing 747. Bawat isa sa mga eroplanong ito ay isang palasyong lumilipad, likha upang matugunan ang lahat ng luho at mga pangarap ng prinsipe. Ang Boeing 787 Dreamliner pa lamang ay maaring nagkakahalaga ng kahanga-hangang $338 million. Parang pagbili ng buong barangay ng mga mansyon, ngunit para kay MBS ay isang pangkaraniwang laruan lamang. Ang Airbus A340 na may halagang $25 million lamang ay idinisenyo para sa long-haul flights at nagbibigay ng isang mainit at mapayapang karanasan na karapat-dapat sa isang hari. At mayroon ding Boeing 757 na may presyo na nasa pagitan ng $70 at $100 million na may elegante at glass cockpit na tila direktang galing sa isang pelikula ng siyensyang piksyon. Ang Airbus A318, bagaman mas maliit, ay puno ng mga sosyal na kagamitan at nagkakahalaga ng $56 million lamang. Ang highlight, ang Boeing 747, isang pang-ikonikong jet na may maraming palapag, marangyang interior at kahanga-hangang mga sistema ng entertainment, may simula na presyo na $250 million. Ito ang pinakamataas na simbolo ng estado. Sa loob ng mga palasyong lumilipad na ito, ang kasosyalan ay walang katulad. Isipin ang mga panoramikong bintana na nagpapadama sa iyo, na tila lumulutang ka sa mga ulap, mataas na bubong na nagbibigay ng puwang para magpaunat, at maluwag na mga pasilyo na magpapalimot sa iyo na nasa loob ka ng eroplano. Ang mga upuan na yari sa malambot na balat ay maaring mag-recline ng husto, pinapayagan kang magpahinga ng may estilo. Ang mga sistema ng entertainment ay kamangha-mangha, may malalaking TV, surround sound at isang malawak na aklata ng mga pelikula na magpapaintriga sa Netflix. Ang kaginhawaan ay pangunahin. Ang air conditioning ay laging nasa tamang temperatura at ang ilaw ay lumilikha ng tamang atmosfera maging para sa pagtatrabaho o simpleng pagpaparelax. Ang mga banyo ay mga tunay na spa. Mayroong mga sosyal na kagamitan, premium na mga produkto pangkalinisan at kahit isang shower. Maaari kang magpakasariwa habang nasa biyahe at dumating sa iyong destinasyon na nagmumukhang isang kayamanan. Ang mga pagkain sa loob ng mga eroplanong ito ay lubos na kamangha-mangha. May kumpletong kusina na pinamumunuan ng isang mataas na kategoryang chef at isang koponan ng mga espesyalistang kulinarya na nagluluto ng mga pritong gourmet.
Kami ay nagsasalita tungkol sa caviar, lobster at ang pinakamahusay na sampanya na maaari bilhin ng pera. Yung parang pagkakaroon ng access sa isang Michelin-starred restaurant 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Lahat ay custom-made ayon sa eksaktong kahilingan ng kliyente. Mula sa sining sa mga pader hanggang sa monogrammed throw pillows sa kama. Subalit, hindi abot kamay ang ganitong uri ng luho. Ang mga materyales na ginamit ay ilan sa pinakasining sa mundo. May mga bihirang kahoy, mamahaling metal, at kahit mga diamante. Oo, mga diamante. Sa huli, kapag ikaw ay isang bilyonaryo, bakit hindi pa magdagdag ng kaunting kintab sa iyong biyahe? Ang husay ay walang katulad na may mga bihasang manggagawa at inhinyero na naglalaan ng libu-libong oras upang maperpekto ang bawat detalye mula sa pagtahi ng upuan hanggang sa pagpapakintab ng aksesoryo. Parang pagmamay-ari ka ng isang obra ng sining na maaaring lumipad. Ang teknolohiya na matatagpuan sa mga jet na ito ay kamangha-mangha. Dala ang pinakabagong sistemas ng nabigasyon, advanced na teknolohiya ng komunikasyon at ilan pang mga sorpresa na hindi pa namin maaaring ibunyag. Ang kaligtasan ay pangunahin na may advanced na mga sistema ng radar, infrared cameras at ilang mga sikreto na hindi pa namin maaaring sabihin. Maaari kang maasahan ang paglipad sa isa sa mga jet na ito ay nasa mabubuting kamay. Subalit, ang mga marangyang karanasan sa paglalakbay ni MBS ay hindi lamang hanggang sa langit. Siya rin ang may-ari ng ilan sa pinakarangyang yate sa buong mundo. Ang kanyang pinakamahalagang ari-arian, ang Yacht Serene, ay isang lumulutang na mansion na may helipad, golf course, teatro, barbecuehan na may dance floor at iba't ibang mga bar. Ang yacht na ito ay nagpapakita ng iyong pagmamahal sa mga bagay na marikap at ang pagnanais na maglakbay ng may maximum na kaginhawaan at estilo. Habang ang MBS ay naglalayag sa langit na may kanilang flota ng palasyong airborne, ang opulenteng paglalakbay ni Mukesh Ambani ay umaabot sa mga bagong antas kasama ang kanyang pribadong Boeing Business Jet 2 kung saan bawat flight ay isang escapade ng karangyaan. Ang paboritong paraan ni Mukesh Ambani para maglakbay sa ere ay sa kanyang pribadong jet, ang Boeing Business Jet 2. Isipin ng isang Boeing 737, ngunit sa halip na masikip na upuan at amoy ng pagkain sa eroplano, makakaranas ka ng isang mas marangyang airborne palace kaysa isang 5 bituin na hotel. Nag-aalok ang jet na ito ng lahat ng iniisip na kaginhawahan at karangyaan. Isang pangunahing kwarto, isang marangyang banyo, isang conference room at isang dining area na mas pamatay kaysa first class ng anumang airline sa economy. Ito ay sa pangkalahatan ay isang lumilipad na mansion na nagbibigay ng mga biyahe kay Ambani sa pinakamataas na antas ng kaginhawaan at estilo. Binabago ang mga pinakamatamlay na negosyo sa mga miniperya ng bakasyon. Ang Boeing Business Jet 2 ay hindi lamang tungkol sa kaginhawan, kundi pati na rin sa karangyaan at cutting-edge na teknolohiya. Ang pangunahing kwarto ay isang tunay na sanctuary sa 35,000 talampakan na may mga pinakamahuhusay na kumot at kasangkapan. Ang banyo ay hindi pangkaraniwan, may totoong sized na shower at premium na mga produkto ng personal hygiene. Pinapayagan si Ambani na mag-refresh katulad ng isang hari habang naglilipad. Ang conference room ay may pinakabagong teknolohiya sa komunikasyon, nagbibigay daan upang makapagkasi sa negosyo habang naglilipad sa langit. Ang dining area na may marangyang mga upuan at gourmet na kusina, pinapangyayari na ang bawat kainan sa loob ay isang tunay na gastronomic experience. Samantalang marami ang maaaring mag-satisfy sa mga mani at pretzels, si Ambani ay nag-e-enjoy ng isang tunay na 5-star banquet. Pagdating sa mga paglalakbay sa dagat, si Mukesh Ambani ay may-ari ng isa sa pinakalukso na yacht sa mundo,
ang stately. Ang mansyon na ito sa taas ng tubig ay personifikasyon ng kasaganahan at sofisikasyon na may mahigit sa 80 metro ang haba at lahat ng iniimahinang ginhawa. May helipad, pool, spa at iba't ibang lugar para sa libangan. Ang stately ay isang obra prima ng modernong engineering at design na ginagawang bawat paglalakbay sa dagat ay isang karaniwang luho. Sa Majestic, ang katakot-takot na kagandahan ay kumakalat sa iba't ibang decks, nagbibigay ng kakaibang mga karanasan. Mula sa malawak na salon na may tanawin ng karagatan sa pangunahing deck hanggang sa marangyang master suite na may pribadong terrace sa itaas na deck. Sa mga tematikong guest suites sa ibaba na bawat isa ay may pinakabagong mga kaginhawahan. Sa looban, makikita mo ang isang modernong gym, sinehan at isang lubos na equipment na spa na nagbibigay ng sandaling pamamahinga at kasiyahan. Sa kanyang esensya, parang nasa pinakaluksuluksong hotel ka, ngunit naglalayag sa mga karagatan. Sa lupa, ang mga sasakyan ni Mukesh Ambani ay kahanga-hanga rin. Ang kanyang koleksyon ng mga halos 120 sasakyan ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa kasaganaan at pagsasanay, kasama ang Rolls-Royce Phantom Weight AWB na nasuri sa eleganteng 13 crores na rupees. Ang sasakyang ito ay siyang itinuturing na pinakamataas na kalidad sa kasaganaan at pagiging elegante na may maririkit na interior, isang makapangyarihang V12 engine at sobra-sobrang torke. Lubos itong pinahahalagahan ng mga VIP at mga artista at ang sasakyang ito ay nagpapakita ng elite status ni Ambani. Para sa seguridad, pinagkakatiwalaan ni Ambani ang Mercedes-Maybach-Benz S6060 Guard, isang sasakyang bala at bariles proof na may halaga ng mga 10 crores na rupees. Bukod dito, isa pang highlight ng kanyang koleksyon ay ang matte black BMW 760 Li Security na may halagang palagi sa 8 crores na rupees. Kilala sa mataas nitong level ng kaligtasan, may armored doors, bala-resistant na mga salamin, at isang V12 engine na kaya harapin ang iba't ibang mga banta. Si Ambani ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa state-of-the-art na engineering sa kanyang mga high-performance na sasakyan tulad ng Ferrari 812 Superfast na nagkakahalaga ng mga 5 crore na rupya at nakakamit ng maximum na bilis na 211 milya bawat oras. Bukod dito, meron siyang Bentley Continental Flying Spur na sumasagisag sa kakayahan at puwersa ng performance ng Britanya. Ang Mercedes-AMG G63, pinahahalagahan para sa iconic design at marangyang interior. At ang Tesla Model S 100D, isang eco-friendly na electric vehicle na may presyo ng mga 1 crore na rupya at advanced features ng autopilot. Si Adani naman ay nagtataas ng antas ng luho sa kanyang kamanghamanghang koleksyon ng mga pribadong eroplano na dinisenyo upang magbigay ng kakaibang kaginhawahan at estilo sa 35,000 talampakan ng taas. Ang kanyang flota ay kinabibilangan ng Embraer Legacy 650, isang kahangahangang ipin ng makabagong abyasyon na may 3 kwarto na nagbibigay ng kaginhawahan at privacy para sa hanggang 14 pasahero. Pinadpad ng Rolls-Royce na mga engine na may 99,000 pounds ng lakas at kayang lumipad sa maximum na bilis na 850 km kada oras. May marangyang interior, advanced na entertainment at cutting-edge na komunikasyon. Ang Bombardier Challenger 605 na binili para sa mga $14. 5 milyon noong 2009 ay isang karangyaan din sa koleksyon ni Adani na may maluwang na kabin para sa hanggang 12 pasahero na makakaranas ng hindi katulad na kaginhawahan sa paglalakbay. Ito ay binuo para sa long-range flights. May kakayahan na makamit ang bilis na hanggang 870 kilometro kada oras. Ang marangyang interior ng jet ay nag-aalok ng maluluwag na mga upuan, advanced na entertainment system at modernong amenities, nagbibigay ng magandang karanasan sa mga long-haul flights.
Ang Challenger 605 ay isang paboritong pagpipilian para sa internasyonal na paglakbay ni Adani, tiyak na nagbibigay ng kaginhawahan at kahusayan. Upang pahusayin ang nakaaantig na flota, mayroon din ang Hawker Beechcraft 850 XP. Nanggaling mula sa United Kingdom, ang jet na ito ay unang nagpakita ng mga winglets na kinuhang patent mula sa Beechcraft sa kanyang kategorya. May kakayahang magpasakay ng 15 na pasahero, ang 850 XP ay may kabin na mataas na sapat na para tumayo, touchscreen seat controls, LCD lighting at breathable seats. Sa halagang halos 13.7 milyon, ang jet na ito ay nagsasagawa ng perpektong kombinasyon ng kasaganaan at performance. Armado ng mga advanced na sistema ng pamamalagi at komunikasyon, tinatamasa ng 850 XP ang paunang at ligtas na paglalakbay para kay Adani at kanyang mga kasama. Ang interes ni Adani sa aviation ay lampas sa mga jets. Ang kanyang private hangar na tinatayaang nagkakahalaga ng $50 million ay isang tunay na likhang sining. Ang state-of-the-art na pasilidad na ito ay nag-iingat sa kanyang fleet ng mga jets at ang Augusta Westland AW139, isang Italian multi-purpose helicopter. Ginagamit ang versatile na aircraft na ito para sa mga maigsing biyahe, nagbibigay ng bilis at kaginhawahan nang hindi nasisira ang kaginhawahan. Gayunpaman, hindi limitado sa langit ang kasaganaan ni Adani. Sa lupa, siya ay naglalakbay ng may katangian. Mayroon siyang koleksyon ng mga luxury car na magpapakulo sa anumang car enthusiast. Kabilang sa kanyang garage ang Rolls-Royce, isang Ferrari at ilang BMW Series 7 sedans. Ang bawat sasakyan na ito ay nagsasagisag ng status at kasaganaan, nagpapakita ng pabor ni Adani sa mas refined na bagay sa buhay. Ang Rolls-Royce, kilala sa kanyang kasaganaan at walang kapantay na craftsmanship, madalas na pinipili ni Adani para sa mga formal na okasyon at mataas na pulong. Samantalang ang Ferrari na may elegante na disenyo at powerful na performance ay ideal para sa mga sandaling nais ni Adani na mag-attract ng atensyon. Ang BMW 72 Series sedans, kilala sa kanilang kaginhawahan at advanced na teknolohiya, ay perpekto para sa pang-araw-araw na paggamit, nagbibigay ng maginhawang at marangyang biyahe. Pagdating naman sa maritime travel, hindi nauubusan ng sorpresa si Adani. Mayroon siyang isang luxury yacht na sumisimbolo sa kahusayan at sophistication. Ang palasyong lumulutang na ito ay puno ng lahat ng kahimanang maaring isipin, mula sa mga marangyang kuwarto hanggang sa buong kagamitang kusina at mga lugar ng libangan. Ang barko ay isang perpektong takasan para kay Adani, nagbibigay ng privacy at kaginhawaan habang naglalayag sa mga karagatan. Maging para sa pangangasiwa ng isang pulong pangnegosyo o pagsasaya sa pamilya, ang barko ay nagbibigay ng pinakamataas na kasanayan sa kasaganaan at pahinga kay Adani. Bukod kay Adani, si Lakshmi Mittal, kilala sa kanyang imperyo sa metal, ay sumasakay sa isang luho sa Gulfstream 550. Pinagsasama ang bilis, kaginhawaan at kamahalan sa kanyang eroplano na flota. Si Lakshmi Mittal, ang hari ng bakal, hindi lamang isang higanteng pangnegosyo, kundi isang eksperto rin sa mataas na antas ng biyahe. Ang kanyang pagliliparan ng glamour ay nangingibabaw sa kayamanan at elegansya. Isipin ang paglipad sa isa sa pinakamahal at pinakaluho eroplano sa mundo. Ang Gulfstream 550 ay pinarangalan sa bilis, lawak at kaginhawaan. Maaring maglakbay ito ng walang tigil mula sa London patungong Tokyo na tumatawid ng mahigit sa 12,000 kilometro. Ang eroplanong ito ay nagbibigay kay Mittal ng paraan upang magpalit-palit sa pagitan ng kanyang mga tahanan sa London, New York at iba pang mga eksotikong lugar ng madali. Ito ay isang lumilipad na opisina na nilagyan ng mga advanced na sistema ng avionics at komunikasyon
na nagbibigay daan sa kanya na magnegosyo habang lumulutang sa 40,000 na paa sa taas. Sa pagpasok sa eroplano, tayo ay tinatanggap ng isang loob na gagawin na mapanghi sa selos ang isang 5 bituin na hotel. Ang mga upuan na balat na malambot na maaaring maging higaan ay nagbibigay daan kay Mital na makapagpahinga ng komportable sa mga malalayong paglalakbay. Mayroong buong kagamitang kusina na may chef sa bordo na nag-aalok ng mga deluxe na putahe sa isang masining na dinerekor na kwarto ng hapagkainan, perpekto sa negosyo at pampasaya. Sa aspeto ng entertainment, mas malawak na mga screen, surround sound at isang malawak na library ng mga pelikula at musika ang nagtitiyak na hindi mauubusan ng sasakyang eroplano, sina Mital at ang kanyang mga bisita sa 40,000 talampakan ng kahalili. Gayunpaman, ang paghanga ni Mital sa kagandahan ay hindi limitado sa kalangitan lamang. Hindi siya mayroong isa, kundi 2 pribadong sasakyang pandagat na nagpapalitaw ng luho sa dagat. Ang una sa mga ito ay ang Amevi, isang palasyong lumulutang na may habang 100 metro. Madalas na makitang naglalayag sa gitnang dagat, ang Amevi ay naglilingkod bilang isang maalinsangang tahanan para kay Mital at kanyang pamilya. Ang yacht ay may swimming pool, sinehan, gymnasium at kahit helipad. Sa looban, ito ay isang tagpo ng marmol, ginto at mga eksotikong kahoy. May kakayahan itong mag-accommodate ng 16 mga bisita sa 8 mararangyang kabin. Bawat isa ay may sariling banyo. Ang Amevi ay sinusuportahan ng isang pangkat ng 20 profesional na nagtataglay ng lahat ng kagustuhan mula sa gourmet na pagkain hanggang sa mga sports sa tubig. Ang iba pang yacht ni Mital, ang Kogo, ay kapansin-pansin din, may sukat na 72 metro at nagtatampok ng isang eleganteyong disenyo at mga marangyang pasilidad. Ang Kogo ay mayroon ding isang spa, isang sauna, at espasyong malaking deck na mainam para sa mga pagtitipon. Ang sasakyang pandagat ay maaaring mag-accommodate ng hanggang sa 12 mga bisita at mayroong isang kagawaran ng 21 na katao. Ito ay perpekto sa mga pamilya o sa mga korporasyon. Sa modernong disenyo ng interior, marangyang tela at cutting-edge na teknolohiya, ang Kogo ay nagbibigay ng tamang balanse sa negosyo at libangan. Sa lupa, na ipapakita ng pagmamahal ni Mital sa luho sa kanyang nakabibighaning koleksyon ng mga sasakyan, kabilang ang mga 20 na mga mataas na kalidad na sasakyan. Isa sa mga paborito ay ang Porsche Boxster, isang 2 upuan na sports car na kilala sa kanyang bilis at katalinuhan. Sa isang eleganteng disenyo at mahusay na makina, ito ang pangarap ng sinumang nagmamahal sa sasakyan. Napansin din ang Mercedes-Benz C-Class sa gisag ng elegansya at sopistikasyon. Sa maginhawang biyahe, mga abanting seguridad at isang marangyang interior, ito ay perpekto para sa pang-araw-araw na biyahe pati na rin para sa mas mahabang mga paglalakbay. Gayunpaman, isa sa mga pangunahing bahagi ng kanyang koleksyon ay ang motorhome na may pagpapahalaga na tinatawag na palasyo sa mga gulong. Higit pa sa simpleng transportasyon lamang, ito ay isang tunay na umaandar na mansyon na may kwarto, living room, banyo at maging isang garahe na nagsisiguro na makapaglakbay si Mital ng may hindi mapapantayang kaginhawaan at estilo. Sa pinakabagong teknolohiya, kabilang ang komunikasyon sa pamamagitan ng satellite, ang palasyo sa mga gulong ay nagpapanatili kay Mital na konektado saan man patungo ang kanyang paglalakbay. Ang marangyang interior ay kasama ang mataas na kalidad ng materyales, pasadyang mga kasangkapan at mga dekuryenteng kasangkapan na nagbibigay diin sa Gulfstream G650ER ni Jack Ma bilang isang 5 bintang na lumilipad na hotel na nagtatawid ng mga kontinente ng madali na nagre-reflect sa kanyang pagkakatuwang sa kaluwalhatian sa langit at sa dagat. Atin pang pag-usapan ang Gulfstream G650ER.
ni Jack Ma. Isipin mo ang isang twin jet na executive jet na halos isang 5 bintang na hotel lumilipad sa himpapawid. Ang ER ay nangangahulugang extended range na may kamanghamanghang 7,500 nautical miles o 13T 1,890 kilometers para sa mga taga-suporta ng sistema ng metric. Makakalipad si Jack mula Hong Kong papuntang New York o mula Beijing papuntang London nang walang layover. Isipin ang lahat ng mga pelikulang maaari niyang mapanood habang nasa loob ng eroplano. Ito ay hindi pangkaraniwan. Ang G650ER ay ang pinakasalig sa karangyaan at kaginhawaan. Sa loob, mayroon kaming mga upuan na yari sa malambot na katad, mga sistemang pang-aliwan ng huling henerasyon at ganap na kusina na may kasangkapan. Kailangan mo ba ng isang silid para sa mga kumperensya sa itaas ng 40,000 talampakan? Walang problema. At isang munting merienda habang nasa ere? Tulog sa isang pribadong kwarto? Puwede. Paano naman ang isang spa para makapagpahinga? Mas mainam. Ngunit para sa halagang $70 million, subalit batay sa trip ni Jack, ang personalisasyon ay maaring magpaakyat pa sa presyong iyon higit pa sa mismong jet. Kapag hindi pinapamahalaan ng langit, si Jack Ma ay namumuno sa mga karagatan sa kanyang luho yacht, ang Zen. Bagaman misteryoso ang mga detalye tungkol sa Zen tulad ng isang ninja, alam na ito ay isang tunay na palasyong lumulutang na puno ng kasaganahan at dungis. Isipin ang magkakahiwalay na mga deck, malalaki at nakakubling cabins at mga sistemang pang-aliwan na ikamamangha kahit nasa isang Hollywood tycoon. Nang natural, ang yacht ay may isang koponan na inilalaan para tupdin lahat ng kagustuhan, mula sa mga gourmet na pagkain hanggang sa mga excursions sa mga eksotikong destinasyon. Ang pangalan Zen ay perpekto para sa isang taong pinahahalagahan ang balanse at pansin sa kasalukuyan. Para kay Jack, ang paglayag sa loob ng Zen ay marahil ay parang pag-aari ng kanyang sariling pribadong refuge. Mapahost man ito ng marangyang mga party para sa mga kaibigan o tamasahin ng mga momentong katahimikan kasama ang pamilya, nag-aalok ang Zen ng kapayapaan at karangyaan na hinahanap niya. Ngayon patungkol sa mga sasakyan, bagaman mapagkakasya sa ibang mga aspeto, ang koleksyon ng mga sasakyan ni Jack Ma ay isang kwento ng mga contrast. Sa pinakadiskrit na dulo, matatagpuan ang iyong SUV Ruewi RX-5 na may halagang makatarungan na $15,000. Praktikal, mapagkakatiwalaan at may mga feature tulad ng LED headlights, malaking solar roof at balat ng leather, ang SUV na ito ay sumasalamin sa simpleng panig ni Jack. Kahit ang mga bilyonaryo ay may isa, pero maging makatotohanan, hindi maaari mapanatili ang isang bilyonaryo na mababa ng matagal. Nariyan ang BMW 760 LE, isang Marvel na nagkakahalaga ng $157,695. Ang kahangahangang kotse na ito ay may twin-turbo V12 6.6-liter engine na nagbibigay ng 600 horsepower. Sa espasyoso at elegante na interior, ito ang perpektong piliin para sa isang lalaking katulad ni Jack. Pinaniniwalaan ng sistema ng entertainment na iDrive na siya ay makakabiyahe ng komportable at may estilo marahil habang naghahanda para sa kanyang susunod na malaking hakbang sa negosyo. At nandyan na ang highlight, ang 2007 Mercedes-Benz S65 AMG. Sa halagang $184,875, ang black sedan na ito ay kadalasang napipili ni Jack para sa mga business meetings at importanteng okasyon. May V12 6-liter engine na naglalabas ng 604 horsepower, nag-aalok ang S65 AMG ng makinis at matapang na karanasan sa pagmamaneho. Ang all-black interior nito na may mga detalyeng kahoy at maikling embroidery ay nagpapahayag ng kasaganaan at galing, tulad ni Jack Ma. Ngayon, tutok tayo sa susunod na malaking pangalan sa industriya at sa luho, isang taong hindi lamang nagsusulid sa buong mundo, kundi inuukit ang kahulugan nito.
Si Ratan Tata ay isang lalaking ang impluensya ay walang hangganan at ang mga pinipili niyang paglalakbay ay nagre-reflect ng higit pa sa global na paghahari. Ratan Tata. Isa sa mga pinaka-markable na aspeto ng kanyang paglalakbay ay ang kanyang mga private jets. Ang Grupo Tata ay may ilang mga eroplano, ngunit ang Dassault Falcon 2000 ay itinatampok bilang paborito. Ang twin-engine na jet na ito ay kilala para sa kanyang autonomiya, kaginhawahan at advanced na teknolohiya. Kayang lumipad mula Mumbai patungong London nang walang hinto. Ang Falcon 2000 ay perpektong para sa dalas ng internasyonal na mga biyahe ng Tata. Ang marangyang interior ng jet ay nagpapakita ng kagalakan. May mga malambot na upuan ng katad, well-stocked na bar at state-of-the-art na mga sistema ng komunikasyon. Ang mga pasilidad na ito ay nagbibigay daan sa Tata na magtrabaho, magpahinga o tumanggap ng mga bisita habang bumabiyahe sa kalangitan. Ang nagtataas sa kanya mula sa karamihan ng mga bilyonaryo ay ang kanyang pag-ibig sa pag-ere. Siya ay isang nakatraining na piloto at madalas na kinukuha ang kontrol ng eroplano ng personal. Ang pagmamahal na ito sa pagpapalipad ay nagbibigay sa kanyang mga biyahe ng isang natatanging simula na nagtutulak sa bawat paglalakbay na maging kahit na sa anong kahulugan. Isipin ang adrenalina ng pagpapalipad ng isang mataas na teknolohiyang jet sa iba't ibang kontinente. Isang ginhawa para sa iilang tao at mas kakaunti pa ang nakakapamahala para sa kanilang sarili. Ang natatanging aspetong ito ng kanyang mga biyahe ay hindi lamang nagbibigay diin sa kanyang mapang-ahas na diwa, ngunit pati na rin sa kanyang praktikal na paglapit sa buhay. Pagdating sa transportasyong panglupa, ang mga sasakyan ni Ratan Tata ay nakaka-impluwensya. Ang kanyang garahe ay may sariling koleksyon ng mga sasakyan ng luho na magpapasaya sa alinmang tagahanga ng otomobil. Kabilang sa kanyang mga pinakamahalagang ari-arian ay ang isang Ferrari California, isang Cadillac XLR at isang Chrysler Sebring. Bawat isa sa mga sasakyang ito ay isang kombinasyon ng kahusayan sa inhinyeriya at disenyo, nag-aalok ng hindi mapapantayang pagsasamantala at kaginhawaan. Halimbawa, ang Ferrari California ay kilala sa kanyang malakas na V8 na makina at elegante na disenyo. Ang sasakyan na ito ay hindi lamang isang paraan ng paglalakbay, kundi isang pagpapatibay ng elegansya at estilo. Ang Cadillac XLR ay isang luxury roadster na pinagsasama ang performance at sophistication. Na may retractable na hardtop at marangyang interior, ang XLR ay perpekto para sa mga mahabang biyahe, nagbibigay ng magaan at komportableng pagmamaneho. Ang Chrysler Sebring ay nagpapalawak sa koleksyon ng Tata, nagpapakita ng kanilang halaga sa iba't ibang estilo at gawain ng mga sasakyan. Gayunpaman, ang pinakamamahaling sasakyan sa koleksyon ni Ratan Tata ay marahil ang Tata Nano. Isinip-ika ng mismong Tata bilang isang abot-kayang transportasyon para sa karaniwang tao. Sa kabila ng mababang presyo nito, may espesyal na lugar sa puso ni Tata ang Nano, sumisimbolo ng kanyang pangako na makaapekto ng positibo sa buhay ng karaniwang tao. Hindi madalas na makakakita ng Tata na siyang nagmamaneho ng Nano personalmente, nagpapakita ng kanyang kababaang loob kahit mayaman siya. Para sa mas mahahabang biyahe, madalas na pinipili ni Ratan Tata ang kanyang luxury yacht, ang Kalisma. Unang itinayo noong 1906, ang Kalisma ay isang klasikong yacht na mabuti na naibalik upang mag-alok ng modernong mga kagamitan, pinanatili ang vintage charm. May magarang mga silid tulugan, maluwag na deck at ganap na kagamitang kusina. Ang yacht ay nagsisilbing isang tunay na palasyong pampalutang. Ang Kalisma ay hindi lamang isang paraan ng transportasyon, kundi isang ekspresyon din ng elegante na panlasa ni Tata at ang kanyang pagpapahalaga sa kasaysayan. Ang paglalayag sa yacht na ito ay nagbibigay ng tahimik
at marangyang pagtakas mula sa kaguluhan ng buhay sa lungsod. Nagbibigay daan kay Tata upang magpahinga at magbalik giliw ng may estilo. Gayunpaman, hindi dito nagtatapos ang kwento. Kapag usapan tungkol sa pagtutugma ng bilis, kasayahan at kahusayan sa negosyo, si Adarpo Unawala ang maestro sa sining na ito. Ang kanyang Gulfstream 550 ay isang dekalidad na lumilipad na opisina na nagtitiyak na laging nasa tuktok ng kanyang performance siya kahit ano ang kanyang lokasyon sa buong mundo. At paano naman nakikipagsabayan ang mga flight na ito sa iba? Una sa lahat ay si Adarpo Unawala na mayroong Gulfstream G550, isang sariling jet na sumasagisag sa kasayahan at kahusayan. Kinikilala ang Gulfstream G550 sa kanyang kakayahang magtagumpay sa malayong layo. May 13 oras na ranggo na nangangahulugan na si Adarpo Unawala ay maaring lumipad sa halos anumang destinasyon sa buong mundo na may iisang tigil lang. Ang mga interior ng Gulfstream G550 ay dinisenyo upang magbigay ng pinakamataimtim na kaginhawaan at kasayahan. May mga silya ng malambot na leather, state-of-the-art entertainment systems, at isang lubos na kumpletong kusina, mga katangian na nagpapabago sa sariling jet na ito sa isang tunay na palasyong lumilipad. Pinahahalagahan ni Adarpo Unawala ang kanyang pagmamahal sa dekalidad na gastronomiya na nagdadala ng mga Michelin-starred chefs upang maghanda ng mga gourmet na pagkain para sa kanya at sa kanyang mga panauhin sa panahon ng mga long-distance flights na nagtitiyak na bawat biyahe ay isang memorable na karanasan. Pagkatapos nito, mayroon tayo ang Global 6000, isa pang mahalagang yaman sa eroplano na flota ni Adarpo Unawala, isang ultra-long-range aircraft na maaring maglipad ng walang tigil patungo sa mga lungsod tulad ng Dublin, Paris, Tokyo, Singapore at Bali na may 11,112 na kilometro na ranggo na perpekto para sa kadalasang internasyonal na mga biyahe ni Adarpo Unawala. Ang Global 6000 ay may exceptionally wide cabin, nagbibigay ng malawak na espasyo para sa pagpapahinga at trabaho, bukod pa sa nilagyan ito ng high-speed internet kaband na nagbibigay daan kay Adarpo Unawala na manatiling konektado at produktibo sa 35,000 paa na may kakayahang mag-accommodate ng komportable na 12 pasahero at 4 crew. Ang Global 6000 ay isang walang kapantay na pagpipilian para sa pamilya o negosyo. Ang mga mararangyang interiors, kasama ang hindi mapapantayang kahusayan ng eroplano, ay ginagawang pinakapaboritong choice ng pamilya po Unawala, ang Global 6000. Para sa mas maikli na paglipat, umaasa si Adarpo Unawala sa kanyang Airbus H145 helicopter, perpekto para sa mabilis na biyahe sa pagitan ng Pune at Mumbai, kung saan may mga ari-arian at dekalidad na negosyo ang pamilya po Unawala. Pinapansin ng Airbus H145 bilang ang pinakamatahimik na helicopter sa kanyang klase, nagbibigay ng maginhawang at komportabling biyahe dahil sa kanilang matitigas na rotor na nagmiminsan ng mga vibrations sa cabin kahit sa mga turbulenteng kalagayan ng panahon, na may kakayahan ng hanggang sa noon pasahero. Ang maluwang na kabin ay ginagawang ideal ito para sa mga pamilya o mga biyahe pang negosyo. Si Adarpo Unawala ang unang insik na tumanggap ng isang pasadyang Airbus ACH-145 helicopter upang dagdagan ang isang eksklusibong halaga sa kanyang kahangahangang flota. Gayunpaman, hindi siya nag-iisa sa pagpapahalaga sa luho sa langit. Ang isa pang negosyante na nakikibahagi sa kasarapang ito ay si Sajan Jindal, isa sa pinakamayamang tao sa India, na ang kanyang personal na Gulfstream G650 ay nagbibigay buhay sa kaisipan ng paglipad ng may estilo ng paulit-ulit. Para kay Jindal, ang pag-i-invest sa paglalakbay sa himpapawid ay nangangahulugan ng pagpapahinga sa maksimum na kaginhawaan at elegansya.
Ang kanyang koleksyon ng mga pribadong jet ay tiyak na nagsisigurado na siya ay lagi nang naglalakbay ng may kasanayan. Ang pangunahing bahagi ng kanyang ari-arian ay ang Gulfstream G650, kilalang kilala sa kanyang bilis, layo at mga marangyang interior na nagbibigay daan sa mga walang sakit na biyahe mula sa Mumbai patungong New York, na nagbibigay saklaw ng kumpleto sa kanyang mga pangangailangan para sa internasyonal na korporasyong biyahe. Ang mga interior ng jet ay personalisado para sa kanyang marikit na panlasa. May malambot na balat na upuan, state-of-the-art na mga entertainment system at isang kusina na ganap na nakalagay. Ang tunay na palasyong lumilipad na ito ay nagbibigay daan kay Jindal na magdaos ng mga negosyong pulong, magpahinga at tamasahin ang mga ubod na masarap na gourmet na mga pagkain habang sinasagasaan ang langit. At ang kanyang pagpapahalaga sa luho ay hindi lamang sa pribadong mga jet. Mayroon din siyang isang marangyang yate na isang galing sa modernong inhenyerya at disenyo na may iba't ibang mga decks, helipad, pool at mararahas na mga kabin. Ang mga interior ay pinapalamutian ng mga napiling obra ng sining na nagpaparating ng pinapiling panlasa ni Jindal. Madalas na makikitang nakahimpil itong yate sa mga eksotikong lugar sa buong mundo, mula sa Mediterranean patungong Caribbean. Anuman ang okasyon, mula sa mararangyang pista hanggang sa payapang pamilya nga bakasyon, nag-aalok ang yate ni Jindal ng tamang kapitbahayan para sa pagpapahinga at libangan. Sa lupa, ang garahe ni Sadjan Jindal ay isang paraiso para sa mga nagmamahal sa mga sasakyan. Mayroon siyang koleksyon ng mga sasakyan ng luho tulad ng Rolls-Royce, Bentley at Mercedes-Benz na isang malaking tagahanga ng Rolls-Royce Phantom, isang sasakyang nagbubukal ng elegansya at kapangyarihan. Ang mga interior ng Phantom ay personalisadong may pinakamahusay na materyales tulad ng mga upuan ng gawang kamay na gawa sa balat at mga eksklusibong detalye ng kahoy. Madalas na nakikita si Jindal na nagmamaneho ng kanyang napakagandang sasakyan sa mga pangunahing kaganapan at pulong sa negosyo, palaging nagbibigay ng epekto saan man siya magpunta. Ang kanyang mga pinakapaboritong destinasyon sa paglalakbay ay katulad ng kanyang mga paraan ng transportasyon sa luho. Karaniwan siyang bumibisita sa mga lungsod tulad ng New York, London at Paris para sa negosyo at pagsasaral. Ang mga lugar na ito ay nag-aalok ng isang kombinasyon ng kultura, luho at oportunidad sa negosyo na tugma sa pamumuhay ni Jindal. Bukod dito, siya ay natutuwa sa paggugol ng bakasyon sa mga eksotikong destinasyon tulad ng Maldivas, Riviera Francesa at Costa Amalfitana, kung saan siya ay maaaring magpahinga sa mga kahanga-hangang tanawin. Isa sa mga hindi malilimutang karanasan sa kanyang paraan ng paglalakbay ay ang kanyang pagsali sa Monaco Yacht Show. Ang prestihiyosong kaganapang ito ay nagpapakita ng ilan sa pinakaluhu-luhong yate sa buong mundo, at ang yate ni Jindal ay umiiba sa show. Nagbibigay ng pagkakataon ng kaganapang ito kay Jindal na makipag-networking sa iba't ibang mga tao na may mataas na profile at mag-eksplora sa pinakabagong disenyo at teknolohiya ng mga yate. Bagamat mukhang walang kapantay ang koleksyon ng mga pribadong jets at yate ni Sadjan, mayroon isang iba pang bilyonaryong Tsino na pamilyar din sa luho sa mga langit at karagatan. Pakilala kay Masayoshi Son, kuya mahusay na flota ng mga pribadong jets at yate ay nagtatapat sa pinakamahusay sa kanila. Pagdating sa jet setting, si Masayoshi Son ay nasa isang liga ng kanyang sarili. May schedule ng paglalakbay na bumubulaga ng luho, epektibidad at isang bahagyang sip-sip sa kabihasnan. Magkano nga uli? Sa simula pa lang, ang napiling eroplanong karo ni Son, ang pribadong jet Gulfstream G650ER.
Ito ay isang himala sa himpapawid na may halagang 70 milyong dolyar, sa pangkalahatan ay kasing tulin ng Concorde ng mga jet na pang-agam. Dahil sa kahangahangang autonomiya nito na walang pagitan, maaaring lumipad si Son mula sa Tokyo patungong New York nang mas mabilis kaysa sa pagbanggit mo ng global business magnate. Lahat ay dahil na rin sa kanyang maximum na bilis na Mach 0.925. Efficiency na kumpirma, estilo kumpirmado sa dobleng porsyento. Sa pagsampa, parang pumapasok ka sa isang 5 bituin na hotel na may pakpak. Ang mga upuan ng nakakooros ay napakahusay na mapupunta sa alapaap. Ang mga sistema ng libangan ay maaaring makipagtagisan sa isang maliit na sinehan. At ang kusina ay mas maayos pa kaysa sa karamihan ng mga apartments sa New York. May kapasidad para sa 18 ng pinakamalalapit na kaibigan o kasosyo sa negosyo ni Son. Kaya ito ay perpektong para sa mga biglaang pulong estratehiya o impromptu na kantahan sa 40,000 talampakan. Bukod dito, may mga pangunahing avionics at seguridad sa Aurora. Hindi ito lamang masaya na biyahe, ito ay isang bantayog sa langit. Kapag hindi ito lumilipad ng malayo, si Son ay pumupunta sa dagat sa kanyang superyate, ang Musashi, na binigyan ng pangalang inspirasyon sa espadang manlalaban. Itinayo ng feedship ang palasyong naglalayag na ito na may sukat na 8.7 metro ay maaaring magpakulay sa mukha ni Poseidon sa inggit. May helipad, pool, spa at sinehan. Ito ang pinakawalang hanggang playground sa tubig. Sa looban, ito ay isang musika ng marmol, teka at tela na napakamanipis na aatrasan ka sa pag-angkin. Nag-ho-host ng hanggang 18 na mga bisita sa 9 na mga magarang kabin. Bawat isa ay may pribadong banyo. Ito ay halos katulad ng isang hotel na may kasamang mga jet ski, kung ang mga hotel ay lumilipad at may jet ski. At ang master suite? Isipin ang panoramikong tanawin ng karagatan, isang pribadong terrace at isang banyo na sumisigaw ng aking na conquer kasama ang isang jacuzzi. At hindi natin dapat kalimutan ang mga water toys, jet skis, stand-up paddleboards, diving equipment, sapagkat ang pagre-relax sa isang super yacht ay maaaring maging medyo kapiraso ng walang kaunting adrenaline. Ang kagawaran ng Musashi ay handang maglingkod sa lahat ng mga luho. Tiyak na nai-ensure na ang mga biyahe ni Son sa dagat ay hindi bababa sa tunay. Sa lansangan, ang mga sasakyan ni Son ay hindi rin nagpapahuli sa pagkaimpresibo. Kunin ang Bentley Continental GT, halimbawa, isang obra maestra ng British Engineering na may 6.6 litrong W12 engine, na may 626 horsepower sa ilalim ng hood. Ito ay umaabante mula 0 hanggang 60 sa loob ng 3.6 segundo. Ang loob nito ay isang kombinasyon ng kasosyalan at nangungunang teknolohiya. Mayroong mga mano-mano na leather seats at isang high-level infotainment system. At saka, meron pang Rolls-Royce Phantom, ang epitome ng luho sa 4 na gulong, na may V12 engine na nagrururot tulad ng isang nakakatuwang leon. Ang loob ng sasakyan na ito ay mas katulad ng isang santuaryo. Mga carpet ng lamb's wool, starlight headliner at isang eksklusibong audio system ay nagsisiguro na bawat biyahe ay isang espesyal na okasyon. Ang Phantom ay hindi lamang isang sasakyan, ito ay isang pahayag na ganap na sumasagkomplemento sa status ni Masayoshi Son bilang isa sa pinakamayayamang individual sa Asia. Ang mga piniling biyahe ni Son ay hindi lamang tungkol sa kapalupaan, bagaman naglalaro din ito sa papel na iyon. Ito ay tungkol sa pagmamaksimisa ng kaginhawahan at ehishensya. Maging sa pamamagitan ng paglipad sa kalangitan, nagtatambay sa Mediterranean o dumaraan sa kalsada, ang kagustuhan at kasanayan ni Son sa luho ay nagsisigurong siya ay maglalakbay ng may estilo, kaginhawaan at hindi maitatangi na karisma. Mula kay Kim Jong-un na naglalakbay sa kanyang bagon na pambalatkayo hanggang kay Vladimir Putin
na bumabiyahe na may kanyang mga ghost trains at armored limousines upang hindi mapansin. Ang mga leader na ito ay naging mga eksperto sa sining ng lihim na paglalakbay. Kalimutan ang first class. Isipin ang mga flota ng pribadong jets, yate na may submarine sa board at mga kumboy na magpaparami na ang isang pangpangulong kumboy ay magiging isang simpleng casual na lingguhang paglibot. Ang kanilang mga plano sa paglalakbay ay inilalagay sa uri ng lihim na karaniwang itinatangi para sa formula ng Coca-Cola. Ito lamang ang ilan sa pinakamayaman sa mundo at ang unang nasa aming listahan ay ang dating alkalde ng New York, Michael Bloomberg. Ang interes ni Michael Bloomberg sa aviation ay hindi lamang isang hobby. Ito ay bahagi na esensyal ng kanyang pagkakakilanlan at estilo ng pamumuhay. Si Bloomberg, isang self-made billionaire at dating alkalde ng New York para sa 3 katerbang, ay matagal nang fasinado sa kalayaan at presisyon na ibinibigay ng paglilipad. Ang kanyang personal na paggamit ng mga helicopter ay malawak na kilala at ang kamakailan lamang na pagbili ng Tiltrotor Augusta Westland AW609 ay ang pinakabagong kabanata ng kanyang kilalang paglalakbay sa aviation. Bakit magtamo sa pag-alis at pagbalik kung maaari kang makarating sa trabaho sa pamamagitan ng isang Tiltrotor? Ang AW609 ng Augusta Westland ay ang personifikasyon ng kahusayan ng tao at patuloy na paghahanap para sa inovasyon sa teknolohiya ng aeronautika. Ito ay isang hybrid aircraft na nagtatambalan ng aerodynamics ng mga fixed-wing aircrafts at ang versatility ng rotorcrafts, inilalabas upang magbigay ng pinakamahusay ng dalawang mundo. Nilagyan ng 2 malakas na turbines sa dulo ng mga pakpak, bawat isa na nagpapatakbo ng isang 3-bladed propeller rotor. Ang mga rotor na ito ay maaaring ikot mula sa isang vertical position para sa takeoffs at landings katulad ng helicopter patungo sa horizontal position para sa flights tulad ng sa eroplano. Pinapayagan ang AW609 na mag-take off at mag-land sa mga limitadong espasyo. May mataas na bilis at long-range capability sa ere. Isipin ang pagkakaroon ng agility ng Superman at ang bilis ng Flash sa isang solong eleganteng pakete. Ang turbines ng AW609 ay ang AE-107C Liberty mula sa Rolls-Royce. Bawat isa na kayang mag-produce ng higit sa 6,000 horsepower. Ito ay parehong mga turbo na ginagamit sa V-22 Osprey, ang militar na tiltrotor na nagbigay inspirasyon sa AW609. Ang pagpili na ito ay hindi pumapailan lang, nagbibigay sa AW609 ng isang maximum na cruise speed ng mga 275 knots na significantly mas mabilis kaysa sa traditional na mga helicopters. Nakaka-impress din ang autonomy ng AW609, maaaring takbuhin hanggang sa 780 nautical miles nang walang refueling salamat sa aerodynamic efficiency at fuel capacity ng eroplano. Pinapayagan ang diretsyo na paglipad mula sa isang lungsod papuntang isa pang normal na nangangailangan ng stopover o pagpapalit ng mode of transport. Ang cockpit ng AW609 ay isang paradiso para sa mga piloto, nilagyan ng pinakabagong avionico at fly-by-wire control system. Ang glass cockpit ay may touch-sensitive screens, nagbibigay ng real-time data at intuitive control sa mga sistema ng eroplano sa mga piloto. Ang fly-by-wire system ay pinalitan ng traditional na manual controls ng electronic interfaces, nagpapataas sa seguridad at nagpapababa sa workload ng mga piloto sa mga critical phases ng flight. Ang cabin ng AW609 ay idinisenyo na may focus sa comfort at versatility. Maaari nitong i-accommodate ang hanggang sa 9 na pasahero at may layout na maaaring i-customize para matugunan ang mga pangangailangan ng tag-iisang ito, maging para sa executive transport, search and rescue missions o medical evacuations. Ang cabin ng AW609 ay adaptable para sa iba't ibang functions,
na may seguridad bilang priority sa design ng eroplano. Nilagyan ng iba't ibang sistema upang siguraduhin ang kaligtasan ng mga occupants. Mayroon halimbawa de-icing system na nagpapahintulot sa operasyon nito sa icy conditions na hadlangan ang ibang eroplano sa pag-take off. Bukod dito, may advanced autopilot system at navigation equipment para gabayan ng mga piloto sa iba't ibang conditions ng weather. Sa composite aerodynamic structure, nag-aalok ang AW609 ng mga advantages kumpara sa traditional metal construction. Ang mga composite materials, mas magaan, mas matibay, at mas resistant sa corrosion, nakakatulong sa performance at longevity ng eroplano, pinapayagan ang mas complex na mga form na nagpapabuti sa aerodynamics nito. Ang layunin ay siguruhin ang resiliency at adaptability ng AW609 na naaayon sa lifestyle ni Bloomberg na may continuous pursuit sa efficiency at excellence. Sa eroplanong ito, ang concept ng flight ay binabago tilt-rotor by tilt-rotor. Nilalang ng precision ng isang Swiss watch at ng secrecy ng isang classified document ang ghost trains at armored limousines ni Vladimir Putin na ginagamit niya para sa secret travel ay mga wonders ng modern engineering. Ang exterior ng tren ay elegantly designed tulad ng isang skilled ninja at pinapalakas ng isang armor na sapat para sa protection laban sa bullets hanggang sa explosives. Ang mga pinto at bintana ay bulletproof. Mayroon ding life-saving medical equipment sakaling kailanganin ng emergency surgery sa stopovers. Sa loob, inihahalo ng ghost trains ang luxury at technology hanggang sa ikahiya ng alinman sa mga 5-star hotel. Ang mga carriages ay adorned ng opulent materials mula sa mahogany wood hanggang sa golden details, ginagawang parang isang mobile Kremlin kaysa isang ordinaryong tren. Nilagyan ng fully equipped gym or sports health wagon, isang massage lounge na may anti-aging machines. Sa kalaunan, kahit ang world leaders ay karapat-dapat sa isang spa day, isang Turkish bath, luxurious bedrooms at ornate dining cars na malamang na nagluluto ng caviar directly from the faucet. Gayunpaman, hindi lang ang design ang nagpaparami sa ghost trains na ito. Ang ninjutsu na operasyonal na sekreto ay ang nagtatakda sa kanila. Ang kanilang mga ruta at oras ay mas pribado kaysa sa lihim na resipe ng lola, kilala lamang ng ilan sa napiling bilang ng malapit na krudo ni Putin. Ang mga tren ay dumadaan sa Russia sa ilalim ng dilim ng gabi, nahuhuli lamang ng bulong ng bakal laban sa bakal. Sinasabing naglalakbay sila sa mga espesyal na hindi nakikitang riles sa mga karaniwang mapa ng riles, na kaya baguhin ang kanilang mga ruta anumang oras, katulad ng isang teenager na umaaywas sa kanyang mga gawain sa bahay. Sa kabilang banda, ang disenyo ng limousine ay pinagsasama ang luho at seguridad na karapat-dapat para sa isang tunay na pampalakasan. Kilala bilang Aura Senat, ang presidential state car ay madaling maipagkamali sa isang tangke na suot ang isang elegante na Amerikana. Bahagi ng proyekto ng cortege, ito ay inilabas upang magbigay sa mga mataas na opisyal ng Russia ng isang biyahe na sabay-sabay sopistikado at praktikal na laban sa lahat. Sa kanyang maningning na presensya, ang limousine ay nag-aakit ng pansin. Ang mga elegante na linya nito pumipigil sa kahangahangang armadura na sumusuot nito. Sinasabing ang armadurang ito ng Aura Senat ay kakayanin ang mga putok mula sa mataas na kalibre, mga kemikal na atake, at maging ang pagsabog ng mga lupa na mina. Ang mga bintana makapal at balapatibong ay katulad ng salamin ng mundo ng otomotibo, pumipigil sa serye ng mga balistikong panganib. Sa ilalim ng hood, ang mga limousine na ito ay may malakas na makina na nagbibigay ng kailangang bilis at pag-accelerate upang maiwasan ang mga panganib. Ang kanilang interior,
marangya at may lahat ng mga kaginhawahan na maaaring hinahanap ng isang ulo ng Estado, ay nagsisilbing sentro ng teknolohiya ng mga sistema ng komunikasyon at kontrol na nagbibigay daan kay Putin na manatili na konektado at nasa komando kahit na siya ay lumalabas lamang ng mabilisan upang kumuha ng borscht. Ang interior, bagaman luksuoso at naka-equip ng lahat ng mga amenities na karapat-dapat sa isang punong estado, ay isang sentro rin ng mga sistema ng komunikasyon at kontrol na nagpapahintulot kay Putin na manatiling konektado at nasa pamamahala sa lahat ng oras. Sa kaibahan sa marami sa kanyang mga kasamahan na may iba't ibang eroplano, si Xi Jinping, Secretary General ng Communist Party ng China, ay walang personal na eroplano. Sa halip, ginagamit niya ang dalawang Boeing 747-400 ng Air China para sa mga opisyal na pagbisita at negosyo. Ang mga eroplano, orihinal na tinayang mahigit sa $250 million bawat isa, karaniwang ginagamit ng Air China sa mga regular na pagsakay ng mga pasahero. Gayunpaman, kapag nagplano si Xi ng isang biyahe sa ibang bansa, dadaan ito sa mahigpit na pagsusuri sa seguridad na isinasagawa ng kanyang koponan na maaaring tumagal ng ilang linggo. Pagkatapos ng pagsusuri, dadaan ang mga eroplano sa isang reorganisasyon na kasama ang pagtanggal ng ilang mga upuan ng pasahero upang magbigay daan sa isang living room, kwarto at opisina. Ang transformasyong ito ay nagpapaalala sa mga pagbabago na nakikita sa mga reality show sa telebisyon, ngunit may mas matinding focus sa diplomasya kaysa sa kaswalan. Ang mga detalye ng partikular na mga pagbabagong ito ay mananatiling lihim. Pagkatapos bumalik si Xi sa China, ibinalik ang mga eroplano sa kanilang orihinal na kalagayan at ibinalik sa serbisyo ng mga pasahero. Ang interior ng mga eroplanong ito na binago ay bihirang ipinapakita, ngunit may ilang opisyal na mga litrato, tulad ng mga kuha noong pagpupulong ni Xi kasama ang Pangulo ng Kazakhstan na nagpapakita ng simple at hindi luho na disenyo. May mga tanong na lumutang kung bakit wala si Xi ng isang fixed presidential aircraft. Isa sa kanyang mga naunang tagapagmana, si Jiang Zemin, ay humiling ng pagpapersonalisa sa mga bagong eroplano ng katulad sa mga eroplano ng mga pinuno ng Russia at Amerika. Ang mga eroplanong ito ay ipinadala sa San Antonio, USA upang baguhin, ngunit hindi kailanman ginamit ng mga lider ng China matapos ang mga gawain. Ayon sa media ng Amerika, maaaring nakakita ng mga aparato ng pakikinig na nasa mga eroplanong ito ang mga opisyal ng seguridad ng China pagkatapos nito makabalik. Ang tanging opinyon mula sa China ay lumitaw mga buwan ang nakaraan mula sa kagawaran ng ugnayang panlabas na tumanggi sa kahalagahan ng pagsusuri, nagmumungkahi na posible ang manghula kung ano ang iniisip ng kabila nang hindi umaasa sa mataas na teknolohiya. Tungkol naman kay Hassan al-Balkiya, ang sultano ng Brunei, hindi lamang siya isa sa pinakamatagal ng naghaharing monarko sa mundo, kundi isa rin sa mga pinakamistik, naglalakbay ng marangya subalit lihim dahil sa kanyang nabansagang kayamanan. Sa puso ng kanyang flota para sa paglalakbay ay ang kanyang mga pribadong jets na kumakatawan sa kanyang kayamanan at gumagampan bilang isang paraan upang pangalagaan ang kanyang privacy. Kapag nagliland ang sultano, ginagawa niya ito sa loob ng mga eroplano na nagbibigay buhay muli sa konsepto ng kasaganaan. Ang kanyang koleksyon na tinatayang nasa halagang mga $130 milyong ay kinabibilangan ng ilan sa mga pinaka-sophisticated at napakahiwaga na mga eroplano na nakita sa himpapawid. Ang mga eroplanong ito ay nilagyan ng pinakabagong teknolohiya at interiors na napakagandang maituturing na ang kanyang palasyo na may 708 kwarto ay magmumukha pang simple.
Isipin ang mga pirasong nabanyo sa ginto, mga kandilabrong kristal, at mga kagamitang gawang kamay na magpapaiyak kay Luis Catertism sa inggit. Ang Boeing 777, isang bimotor na jet na malayuan ang mararating na binago base sa kanyang mga hinihingi, ang paborito ng sultano para sa internasyonal na mga biyahe. Ang interior ng jet na ito ay ibinabaling sa lihim, ngunit ang paggamit ng mga eroplanong ito ng sultano ay lampas sa kasaganaan. Kailangan niya ng diskresyon. Sa isang mundo kung saan ang mga kilalang personalidad ay patuloy na sumasailalim sa mahigpit na pagsusuri, ang sultano ay nagmamay-ari ng kakayahan na maglipat ng tirahan ng walang ingay. Madalas ang pag-take off ng kanyang mga jet sa gabi na may mga destinasyon na alam lamang ng ilan. Ang flight plans ay iniingatan na lihim at kung minsan maramihang jets ang ipinapadala sa magkakaibang destinasyon upang itago ang tunay na mga plano ng pagbiyahe. Sinasabing ang kanyang mga eroplano ay nilagyan ng advanced countermeasures laban sa masungit na mga missile at ang kanyang crew ay binubuo ng mga taong pinili matapos sa matigas na mga security check. Hindi limitado sa mga bagay ng estado o libangan ang mga biyahe ng sultan. Ang kanyang madalas na pagbisita sa Paris at London, kadalasang para sa mga pamimili o dahil sa mga sanhi ng medikal, ay napakatago na kahit ang mga paparazzi ay nahihirapang sundan ang kanyang mga hakbang. Ang pagdating ng sultan sa isang bansa ay kung minsan lamang kinukumpirma pagkatapos ng kanyang pag-alis na nagtutulak sa lokal na media na magpantasya tungkol sa layunin ng kanyang pagbisita. Ang paggamit ng pribadong eroplano ay isa lamang sa mga aspeto ng mga lihim na plano sa paglalakbay ng sultan, ngunit marahil ito ang pinakamakikita at tiyak na pinakalukso. Nag-aalok sa kanya ang kalangitan ng isang kaharian ng privacy na walang kapantay sa anumang iba pang paraan ng transportasyon at pinapangako ng kanyang flota ng mga jet na maaari siyang maglayag sa kahariang ito ng may grasya at kahusayan. Sa mga jets na ito, ang Bombardier Global 7500 ay ang pinili ng CEO ng LVMH, si Bernard Arnault, isang higante sa industriya ng mga artikulo ng luho. Gayunpaman, ibinenta niya ang pribadong jet matapos simulan ng mga Twitter account na maigi ang pagsubaybay sa kanyang mga kilos na kumukuha ng hindi kanais-nais na atensyon. Inilunsad noong Disyembre 2018, inilalarawan ng kagilagilalas na itong kapangyarihan ng Canada ang kahulugan ng paglalakbay sa pamumuhay at kaginhawaan. Sa kahangahangang autonomy na 7,700 nautical miles, pinapayagan ng Global 7500 ang mga walang hadlang na flight mula New York papuntang Hong Kong o mula Singapore patungong San Francisco na pinaliligiran ang mga pasahero sa luho sa bawat nautical mile ng biyahe. Ang loob ng jet ay isang oasis ng eksklusibong luho, may 4 na magkakaibang living spaces. Ang mga upuan na idinisenyo ng Bombardier ay hindi simpleng upuan kundi mga tunay na trono na nauuwi sa kama, na nagtitiyak ng mapayapang pagtulog sa kalangitan. Ang dining area na may folding side tables ay madaling nagsisilbing isang boardroom, nagbibigay daan sa mataas na antas na pulong habang tumatawid sa cruise altitude. Ang kusina na may kasamang isang gourmet kitchen ay may convection at double microwave ovens, coffee machines at refrigerated compartments na nagpapakisig na ang haute cuisine ay magiging tampok sa itaas ng mga ulap. Ang entertainment area ay isang relaxing na takasan, nag-aalok ng malawak na telebisyon at estado ng sining na home theater system na lahat ay accessible sa pamamagitan ng high-speed Wi-Fi ng jet. Sa teknolohiya, ang Global 7500 ay isang langit na lugar sa paglalakbay. May cabin management system na nagbibigay daan sa mga pasahero na kontrolin ng ilaw, temperatura at entertainment sa pamamagitan ng isang simpleng tapik. Sa aspeto ng performance, hindi nabibigo ang jet na ito, lumilipad sa maximum na bilis ng Mach 0.925
may advanced na disenyo ng pakpak na gumagawa sa turbulence ay maging smooth. Ang pangunahing suite, isang lugar ng kapayapaan, ay mayroong full-size bed, personal na telebisyon at kumpletong pribadong banyo na may stand-up na shower, isang kakaibang bagay sa mga pribadong jets. Ang focus sa detalye ay umaabot hanggang sa 195 cubic feet na baggage compartment, tiyak na nagbibigay katiyakan na ang mga pasahero ay makakapagdala ng lahat ng kailangan nila sa kanilang biyahe. Ang Bombardier Global 7500 ay hindi lamang isang paraan ng paglalakbay. Ito ay isang destinasyon sa kanyang sarili. Nag-aalok ito ng walang katulad na karanasan na nangunguna sa larangan ng pribadong aviation. Pagdating sa privacy, si Jeff Bezos, ang genius sa likod ng Amazon at Blue Origin, ay lumilipad patungo sa langit ng may parehong kagiliw-giliw at kadakilaan na inilalapat niya sa kanyang mga negosyo. Ang bilyonaryong flota ng private jets ay isang patunay ng kanyang stature bilang isang industry titan at ng kanyang pangako sa efficiency, privacy at kasaganaan. Sa puso ng eroplano fleet ni Bezos ay kanyang mahalagang Gulfstream G650ER, isang kagila-gilalas na teknolohiya ng aeronautics at isa sa pinakamabilis na executive jets sa mundo. Sa presyong higit sa $65 milyong, ang jet na ito ay hindi lamang isang paraan ng transportasyon. Ito ay isang pahayag. Ang G650ER ay kayang lumipad sa bilis na hanggang 710 knots at may range ng higit sa 7,500 nautical miles. Nagpapahintulot sa diretsyo na biyahe mula New York patungong Dubai o mula Tokyo patungong Paris. Ang interior ng Gulfstream ni Bezos ay isang halimbawa ng kahangahangang kasaganaan. Ito ay may mga empilyadong upuan na kayang i-convert sa kama, state-of-the-art entertainment systems at isang gourmet kitchen na kasing ganda ng sa pinakamagagaling na restaurant. Ang kabin ng jet ay isinasaayos upang mabawasan ang pagod sa mas mababang altitude at advanced na noise isolation. Tiyak na tinatamasa ni Bezos ang kanyang mga patutunguhan ng hindi pagod. Ngunit ang Gulfstream ay hindi ang tanging kahanga-hanga kayamanan ni Bezos. Siya rin ay may iba pang mga aircrafts kasama na ang isang executive jet na Boeing 737 na naglilingkod bilang kanyang flying office at conference room. Ang jet na ito ay pinasadya upang matugunan ang partikular na mga pangangailangan ng may-ari nito na may kasamang isang opisina suite sa looban na kumpleto ng mga sistema ng komunikasyon sa pamamagitan ng satellite na nagbibigay ng tiyak na si Bezos ay maaaring pamahalaan ang kanyang kaharian sa 35,000 paa ng taas. Bakit magtitiyaga sa isang simpleng sulok ng opisina kung maaari kang magkaroon ng isang sulok sa langit? Para kay Bezos, ang paggamit ng mga pribadong jet ay lampas sa pagiging isang luho lamang. Ito ay isang pangangailangan sa negosyo. Sa mabilis na mundo ng teknolohiya at pagbabago, oras ay naging ang pinakamahalagang yaman. Sa mga pribadong jet sa kanyang pangangala, makakapagbiyahe si Bezos ayon sa kanyang sariling schedule na iiwas sa mga komplikasyon ng mga komersyal na paliparan, hirap sa pila ng seguridad at ang mga oras ng mga takdang paglipad. Ang mataas na antas ng kontrol at kakayahan ng pag-aangkop ay nagbibigay sa kanyang mapalago ang kanyang produktibidad, maging sa pagpunta sa mga mataas na panganib na pulong o pagbisita sa mga pandaigdigang sentro ng distribusyon ng Amazon. Ito ay parang pag-aari ng isang uri ng time machine, ngunit sa halip na iligtas ang mundo, ito ay ililigtas ang oras. Bukod dito, ang kanyang pangako sa privacy ay lubusang natutugunan ng kanyang sasakyang panghimpapawid ng pribado. Sa panahon kung saan bawat pampublikong kilos ay maaring maobserbahan ng mabuti, ang mga eroplanong ito ay nag-aalok ng isang pansamantalang lunas mula sa mga tingin ng publiko. Nagtuturing sila ng isang ligtas na kapaligiran
kung saan maaaring pag-usapan ng malaya ang mga estratehiya ng negosyo nang walang panganib ng pakikinig o pagbubukas sa mga kalaban o media. Ito ay kumakatawan sa huling spirito, ang lumilipad sa privacy. Walang mga maskara o uniforme. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nais mong pag-aralan ang higit pang nakakadamang nilalaman tulad nito, mag-click sa isa sa mga available na card sa screen.